mic. So for today's video, we'll show you how to set up your BM800 condenser microphone along with the B8 sound card. Dito ituturo natin paano i-record yung video nyo, or kung mayroon ka, kung gumagawa ka ng cover dun sa phone mo. So yung video na yun na pwede mong i-upload sa YouTube. Ang naman sa inyo yung basic setup, so paano gumamit nitong condenser microphone. So nabili ko to sa Shopee, mura lang naman siya, nasa 1K lang naman. So ma-afford yun naman niya kung gumagawa ka ng bagong content sa YouTube. So mas maganda kung meron kang ganito kasi napipilter yung voice nyo. Saka madaling mag-record ng my sounds. Ako sa inyo sa video na to kung paano ko binuksan or in-unbox yung package na na-purchase ko online. So let's do this, guys. So let's start. So huwag na natin patagalin pa. Papakita natin kung ano yung mga kailangan na gagamitin nyo sa pag-record. So, siyempre, unang-una, dapat mayroon kang phone. So, pwedeng dalawang phone or may computer ka, pwedeng ganun. Pero sa video na to, ang ituturo natin is gagamit lang tayo ng isang phone, which is yung ginagamit ko ngayon sa pagbibideo ko na to. Siyempre, kasama dun sa setup is yung itong microphone. Okay. So, ito yung condenser mic. Tapos, ito yung B8 sound card. Okay. Doon sa setup na gagawin natin is, siyempre kailangan mo ito ng headphone, ng headset. So, siyempre una guys, i-set up mo muna yung microphone mo. So, ikaklamp mo yan doon sa kung saan man mo gusto ikabit na comfortable ka. Tapos, doon sa mic pala guys, so yung ibang mga expert na gumagamit nito, meron silang pinapakita rito na tips. So kapag nakaharap yung mas malakas raw yung itong kabitan na to doon sa sayo. So mas malakas yung capture ng voice kaysa kapag nakatalikod. Kasi ito movable to pwede mo siyang pwede mo siyang i-adjust. So kung anong comfortably ka na gamitin. Pwedeng pabaliktad, pwede rin patayo, pero pwede mo rin siyang hugutin rito pabaliktad. So, ito guys yung B8 na sound card. So, pag nakailaw yan, ibig sabihin naka-on. Ito yung echo control ng voice, ito yung mic control. So, marami siya. So, syempre ito na yung mga port ng B8. So, ito yung butas na to is for dynamic microphone kung meron ka. Pero kung wala naman, ito kasi kasama yan. Condenser mic dito yan. Ikakabit natin yung condenser mic natin. So ito yung cord niya. May dalawang line. So ikabit mo lang siya dyan. Okay, so nakakabit na siya. Tapos naman, ito yung sa live 1 tsaka live 2. Dito may kakabit yung phone mo. So may kasama na rin yung cord yan na katulad ng ganito ba. Ito. So nakikita nyo itong yan yung may tatlong gulay. Yung usual na ginagamit yung parang sa tapos ito yung ikakabit mo dito sa may live 1. So dito manggagaling diyan ka magre-record. So ikakabit mo yan dyan. Okay guys, so ikakabit na natin yung itong cord na nakasaksak na yung dulo niya, yung jack niya sa cellphone na to. Kakabit ko lang.
So, ikakabit na natin dito sa dyan sa live 1. Dito. Okay. So, nakakabit na siya guys. Tapos, siyempre susunod mo dyan is yung headphone mo. Okay. So, kabit natin yung headphone. Okay. So, ikakabit natin yung headphone. Okay, so itong jack ng headphone, kakabit natin dito sa, makikita mo yung headphone. So doon na sa headphone na walang speaker. Okay. So headset ang nakalagay doon. So katabi siya nung yung pinagsaksakan nung mic condenser. Alright guys, so since nakakabit na yung headphone, ito yon, nakakabit na yung mic condenser nyo. Ito yung mic condenser. Tapos ito na yung live 1. So nakakabit dun sa phone. Ito na yun yung binibideo ko sa iyo. So siguro naririnig nyo na yung boses ko rito. Yan, lalakasan ko ng konti. Tapos itong mic. So subukan natin kung talagang nagre-record siya. So pipindot tayo ng isang button rito ng sound. I-testing natin rito yung may boses. Ano ito, kunyari, pindutin ko ito kung ano lalabas ha. Ito. Hello? 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 Alright guys, so kung mapapansin nyo yung unang setup natin, mukhang hindi pumasok yung sound effects na lang gagaling dito sa B8. So testing natin kung setup ito ngayon. Yan, I guess pumasok na siya. So, what happened guys is, take note. So, kasi itong phone na ginagamit ko pala, nakalimutan ko is, hindi pala siya compatible dito sa, hindi siya compatible dito sa BM800. So, ang gagawin nyo is, para ma-record yung sound effect na nanggagaling dito sa B8, so, mag-download lang kayo ng OpenCam app sa Play Store. So, pwede kayo mamili kung wala namang specific. So, kahit ano. So, ako nakapag-download ako ng dalawang apps. So, ito, kaya lumakas yung boses ko kasi in-adjust ko to rito. So, nakapag-download ako ng dalawang apps. So, yung isa yung gumagana. So, mamimili lang naman kayo kung ano yung mag-work sa phone nyo. So, pag nakapag-download na kayo, on nyo lang yung settings doon na pag meron kayong internal microphone yan, so on nyo lang yan. So dito guys, so basically tatlong important things lang tandaan para ma-process nyo or ma-save nyo yung video nyo na nire-record nyo from sa B8 dito sa microphone through your phone. So tatlo lang. So unang-una yung cord na manggagaling sa phone nyo papunta sa B8, which is yung phone nyo is yung video nyo na ginagamit nyo sa camera. And then yung pangalawa yung headphone. So para marinig nyo yung sinasabi nyo kasi marinig nyo ako pero ako hindi ko maririnig pag tinanggal ko tong headphone. So kung nagre-record ka ng music para marinig mo yung voice mo, sila mga artist, di ba yung mga musician, ginaganon pa nila yung tenga. So ito yun yung headphone. Tapos, of course, yung cord na yung microphone condenser nyo. So, from B8 to your microphone. Ito yun. So, yan. So, tatlo lang. So, ngayon, itong mga button na to rito, unang-una yung ilaw, kung mapapansin, nagbiblink is yung LED ng indicator ng ibig sabihin na naka-on yung B8 nyo. Tapos itong dalawa, microphone volume. So, tingnan nyo po. Hello. So, yun yung microphone control. Tapos ito naman yung isa yung echo, pampalakas ng echo. So, kung nagre-record ka ng song, yan. Pampaganda ng boses, ng echo. Okay, so, maraming mga effects rito na pwede nyong i-discover. Katulad nito, for example, mag-click ako na isa. Hello. So, pansin nyo, bumata ako ng 30 years, di ba? Okay. So, yan. So, meron pa. In pwede lecture. Mga
maging babae o parang lalaki, malaking boses. So, tsamba-tsambahan niya lang yan. Hindi ko pa kabisado masyado, pero nandiyan lang. Shock to in nature. In nature. Picture So, in nature. dito yung sa ilalim. Off ko muna itong mga to. Ayan, naka-off na siya. So, may song 1 and song 2 rito. Kung gusto mong mag-catch ng attention. So, mapansin yung something na sinasabi. May click mo kunyari ito. Zile zile, zile zile yo alergal, mile mile, mile mile. Diba? So, testing natin iba rito. Tawa. Ayan, ting 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 para catching attention. So, parang hello, gano'n talaga. So, tingnan pa natin yung iba. May nang babaril. So, maraming sound effects siya na pwede mong gamitin sa pagre-record mo. So, yun. Para makatch mo attention ng viewers. Tapos kung nagre-record ka na, dapat yung record na itong control na to is nakasagad para pag pumasok sa cellphone is sagad maganda. Kasi itong monitor volume, so yan yun. Parang mic control din siya, pero actually kung may background music ka, kung gumagamit ka ng pangalawang phone, dito may kakapit yan sa tinatawag na accompany instrument. So, yung pangalawang phone, pwede mong gawin yun yung panggagalingan ng music or karaoke sounds habang kumakanta ka. Ito yung volume rin ng monitor. Ganon din sa music. So, yung music dito. So, yun yung guys, yung basic na setup para mag-record ka ng video or mag-record ka ng iyong cover papunta sa phone. Save mo yan bago may upload sa YouTube, konting edit lang. Yun, okay na. Ganun lang kasimpleng setup. So, yun, tatlong mahalagang information ng tatlong chord lang. Tapos may video ka na manggagaling dito.